So ito mga sanggay, pag-usapan po natin itong balita international patungkol po sa United Nations at Israel dahil nga po itong Israel ay may nadiskubre dito sa UN na napasok na daw po ng mga masasamang loob. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Sa lahat ng mga solid sangkay, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lokasyon, inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito. And again, shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po dito ay 1.32 million subscribers na. At ilang saglit na lamang po, mararating na natin ang 1.4 million. So, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, i-click nyo po yung subscribe na makikita po sa ibaba ng video na to. I-click yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, ito kasi ang balita. International community, kinukundi na daw po ang pagbabawal ng Israel sa UNRWA. Ito po ay ang United Nations Relief and Works Agency. So, ayaw po ng Israel na papasukin itong UNRWA sa kanilang bansa. Kasi ayon po sa kanila, napasok na daw po ito ng mga masasamang loob. Kayang-kaya din naman mga sangkay ng Israel na punan yung pangangailangan po ng kanilang komunidad mga sangkay. Kasi, until now nga, di ba? Kahit po sa kabila ng ang dami po nilang kalaban, napapalibutan po sila ng kalaban, ayon po sa mga kababayan natin na nasa Israel, tuloy-tuloy po ang takbo ng ekonomiya ng bansang ito. So ito po yung kinagandahan mga sangkay sa Israel. So tingnan po natin. Umani ng samut-saring batikos mula sa iba't ibang bansa ang pagpasa ng Israel ng batas na epektibong nagbabawal sa United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees o UNRWA na magsagawa ng kahit anong aktibidad sa loob ng kanilang bansa. Sa loob ng kanilang bansa, pinagbabawal po ng Israel. UNRWA is an organization that a terrorist organization has completely taken over. Ayan o. Tingnan nyo yung statement ha. Isa daw po itong organisasyon ng mga masasamang loob na nakapag-take over na po mismo sila, mga sangkay, dito sa, ewan ko, mga sangkay, anong sasabihin dito ng UN? Siyempre, ito pa naman yung tinitingala sa buong mundo. Ang United Nations. Ibig sabihin, hindi na dapat magtiwala ang lahat ng tao sa buong mundo sa United Nations. What we've seen in Gaza is how Hamas has taken over United Nation facility, schools, hospital clinics. Ayan, mga sangkay ha. Nakita daw po talaga nila doon sa Gaza kung papaano daw nakapag-take over ang mga to. Pinasok daw po nila yung UN facilities, mga eskwelahan, mga hospital. Gamit po itong ganitong klaseng operasyon. Kaya ayaw ng Israel na mangyari din po sa kanila. And headquarters in order to use them as military bases to hide ammunition, to hide rockets, to actually commit terror activities from the United Nations facilities. Grabe, no? So bakit pinayagan lang yan ng UN, mga sangkay? So this legislation is disconnecting the relationship between Israel and between this organization. Ayan na. Ang legislation, mga sangkay, na ito doon sa Israel ay nagtatanggal ng relasyon ng Israel at sa organisasyon na ito. So kung totoo man ito mga sangkay, bad news po ito sa mga masasamang loob. Kasi mawawalan sila ng chance na mapasok po ang bansang Israel. Biruin nyo, gagamitin daw po ang grupong ito kasi hindi mapasok-pasok ang Israel, di ba? Mayroon nga silang, lahat kasi ng pangdepensa, mayroon ng Israel. So walang ibang gagawin dito ang kanilang mga kalaban, kundi gumawa ng pamamaraan para mapasok mismo ang loob. Kaya nga lang, tinanggal na po ng Israel
ang kanilang relasyon dito sa UNRWA para lang hindi sila mapasok. Ganun po ewan ko yung Israel kasi matindi po yung kanilang mga intel Napapasok o nalalaman po nila yung mga mas malalalim. They will not be able to facilitate their activities. Ayan hindi nila magagawa yan, yung mga activities or their infrastructures or their headquarters in Israel. Hindi nila magagamit. Kung nagawa daw nila doon sa Gaza, hindi nila magagawa sa amin yan. If the United Nations is not willing to clean this organization from terrorism, from Hamas activists, then we have to take measures to make sure that they cannot harm our people ever again. Kung hindi daw lilinisin ng UN ang organisasyon na ito, sila daw ang gagawa ng pamamaraan na maprotektahan ang lahat ng mga tao na nasa loob po ng Israel. Naging mitya ng paggawa ng batas ang pagkasangkot ng ilang trabahador ng UNRWA sa Hamas at iba pang militanteng grupo. Ayon naman sa Commissioner General ng UNRWA na si Philippe Lazzarini, ang naturang batas ay isang lantarang pagsalungat sa United Nations Charter at paglabag sa international law. Okay naman ang Israel. Hindi naman kailangan ng Israel ng relief operation doon dahil wala namang nangyayari doon na hindi maganda, di ba? Sinusubukan ng mga kalaban, mga sangkay, pero wala namang pong nagagawa. So, no need for anything na gagawin po ng grupong ito para po gumawa ng tulong sa loob ng Israel dahil okay po ang bansang Israel. Kinundi na rin ng maraming bansa ang hakbang ng Israel na pagbawalan ng naturang ahensya sa loob ng kanilang bansa kung saan sinasabi nilang hindi ito nakatutulong sa sitwasyon ng mga tao sa naturang rehiyon. Ayon sa United Kingdom na nakapanghihinayang ang ginawang ito ng mga mambabatas ng Israel. Nagbabala naman ang United States Department na sa ginawang ito ng Israel ay lalong tataas ang tensyon sa lugar. Anong tataas? Anong tataas? Yun lang naman pinagbawalan, no? Well, ang namumuna kasi sa Amerika, mga sangkay, itong si Biden, wala naman sa hulog na si Biden ngayon. We have made quite clear to the government of Israel that we are deeply concerned by this proposed legislation. The Secretary raised this in the letter that he sent with Secretary of Defense, the Secretary of Defense to Minister of Defense Gallant and Minister of Strategic Affairs Dermer a little over 2 weeks ago. As he made clear in that letter, passage of this legislation could have implications under U.S. law and U.S. policy. That remains the case. Look, UNRWA plays a critical, important role in delivering humanitarian assistance to civilians that need it in Gaza. That's not the only role they play. They play an important role providing services to Palestinians in the West Bank and throughout the region as well. But they really play an irreplaceable role right now in Gaza, where they're on the front lines getting humanitarian assistance to the people they need it. There's nobody that... Hindi naman po Gaza ang pinag-uusapan dito. Loob ng Israel. Kasi ang balak po ng mga sangkay, mapasok po ang loob mismo ng Israel kasi hirap na hirap po sila up to now, di ba? Hindi nga nila magalaw-galaw itong Israel Sa kabila po ng katotohanan na may pito pong mga kalaban ng Israel dyan na nakapalibot sa kanila. So ayaw lang po ng Israel. Ayaw namin. Mismo mga mambabatas ito ng Israel. Ayaw namin papasukin yung mga yan. Kasi yan ang ginawa nila doon sa Gaza. Na-impluensyahan. Napasok na ng mga masasamang loob ang organisasyon na yan. So ang kailangan gawin dyan, linisin mismo ng UN. That can replace them right now in the middle of the crisis. So we continue to urge the government of Israel to pause the implementation of this legislation. We urge them not to pass it at all. And we will consider next steps based on what happens in the days ahead. Malabo yan. Malabong makontrol nila ang Israel, kahit pa US yan. Kahit pa dikit ang bansang Israel at Amerika. Malabong makontrol nila ang Israel.
Nakita niyo naman mga sangkay, di ba? Sinabi ni Netanyahu, Prime Minister ng Israel, with or without the help of the West, mananalo daw po sila sa digmaang ito. So malabo pa talagang makontrol itong bansang Israel sa kanilang mga desisyon. Siguro, mapapakalma, pero hindi po. Kasi, ito sinasabi po talaga nila na pasok na ang organisasyon na to ng mga masasamang loob. So, no choice sila dyan. Kundi isara ang pintuan ng Israel bago pa mapasok. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito sa atin na pag-usapan? Lumalala ang tensyon dyan sa Israel, palalim ng palalim. Ang mga nangyayari, ano po ang inyong komento? Just comment down below. Meron po akong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito mga sangkay, magaganda po yung topic natin. Magaganda yung ginagawa nating content. So, hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.